Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Panghulo Flamenco Street, Panghulo, Obando, Bulacan yan. At dadalhin po natin sa may UST Hospital Clinical Division sa may Governor's Corp, Sampaloc, Manila po yan. UST Sampaloc, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito at pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick up area. Ng memorandum circular para dito na pakikinabangan ng direktang nagbabayad ng PhilHealth contribution kada buwan. Bilang pagtalima ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na iparamdam din sa middle class earners ang mga benepisyo ng sa basic accommodation lalo ng nasabang zero balance billing program. Pinalagaan ng National Commission ang citizen sa paratang naman na hindi nila ginagampanan ang kanilang trabaho matapos maantala sa pagtanggap po ng Centenarian Cash Gift ng 4 na katutubo dyan naman sa Kapas, Tarlac. Ayon kay NCSC para iahain sa kanilang paggawa ng application ng 4 na katutubong senior citizen nang pumutok ang issue. Hindi anya patas na sisihin agad sila at imungkang ibalik na lamang sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang responsibilidad dahil sa nangyaring gayong 96% ng kanilang budget para sa Centenarian Cash Gift ay kanilang naipamahagi na. Pinag-aaralan na po ng komisyon na mapadali ang proseso at bukas silang makipagtulungan sa DSWD at sa iba pang ahensya para makompleto ang database ng komisyon. Inilunsad ng Department of Education ang Classroom Leasing Initiative na layong maibsan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa Pila, Laguna. Sa ilalim ng programa, uupahan ang kagawaran ng mga hindi nagagamit na silid-aralan sa pribadong sektor. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, 1 bilyong pisong nilaan ng DepEd para sa programa at kanilang tinitignan ang mahigit sa 700 paaralan sa bansa na nagsara noong panahon ng pandemya. Kampanya laban naman sa karahasan sa mga bata patuloy na pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang balita ng malaki Tuesday News. Tuesday, pasok! Patuloy na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya ng pamahalaan laban sa pang-aabuso at karahasan laban sa mga kabataan. Utos ng Pangulo sa Department of Health, palakasin pa ang nasabing kampanya sa ilalim ng Sustainable Development Goal 16.2. Layunin ito na mawakasan ang lahat ng anyo ng karahasan laban sa mga kabataan, hindi lamang ng pang-aabuso, kundi pati ng iba pang pananamantala sa mga bata. Ilan sa nais pang palakasin ng Pangulo sa ilalim ng Sustainable Development Goal 16.2 ay ang paglaban sa trafficking, physical o mental violence, injury at sexual abuse. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na ang pangangalaga sa mga kabataan ay bahagi ng mandato ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga kabataan at kababaihan upang masiguro ang kanilang nutrisyon, kalusugan at kaligtasan. Kasabay nito ay pinagmalaki naman ng Malacanang ang pagkilala ng World Health Organization sa Pilipinas bilang Council of Champions to End Violence Against Children. Ayon kay Castro, nakuha ng Pilipinas ang pagkilala dahil sa magandang track record ng Department of Health mula sa mga programa at serbisyo ng Pilipinas para matutukan ang mga insidente ng pang-aabuso at karahasan sa mga kabataan. Ako si Tuesday sa Junior ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Libo-libong SIM card ay pinamamahagi naman ng DICT sa mga mag-aaral at guro
dyan sa Palawan. Jun Bantacuno na Super Radio Palawan. Jun, pasok. Aabot sa 6,000 libreng SIM cards ang ipinamahagi ng Department of Information and Communications Technology sa mga mag-aaral, guro at lokal na paaralan sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa Provincial Officer ng DICT Palawan, ang bawat SIM card ay mayroong 25 gig libreng data kada buwan sa loob ng isang taon. Tinitiyak din ang ahensya na hindi madadamit ng mga benepisyaryo ang data sa mga pinagmabawal na site gaya ng pagsusugal dahil automatika itong nakablangka. Layunin ng inisyatibo na matulungan ng mga guro at estudyante sa kanilang mga gawain sa pamamagitan ng libreng access sa internet, lalo na sa mga lugar na wala pang free wifi. Ako si Jun Pantacuno ng Super Radio Palawan, nagkukulat sa GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Sa pang-food supplement para sa mga kids, mga kapuso, yan na. Yung mga mami, sakay dyan. Kayo, palagi niyong sinasabi, buti na lang ang tangkad ko. Sa mga matatangkad. At yan din naman ang hiling nyo para sa inyo mga kids. Diba? Yan ha. At sa mga panahon na ganito, nandito na po at kasama na po natin ang Cherryfer Syrup na may CGF Chlorella Growth Factor. Tumutulong po sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. At meron itong lysine, may taurine at saka essential vitamins. Napakalinaw po naman ang mensahe, I Peace Bite. Ayan o, isa compliment sa mga anak. Tungkol sa height nila. Siyempre si Mami, proud na proud yan. Laking Cherryfer yan. At no? Mahalagang paalala, ang Cherryfer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. On a daily basis. Andyan ka lang sabi, lagi. nandiyan po naman. Yan. Ang aming pong pakikiraman. Maraming salamat. Partner, nandiyan na si Attorney Jay Patumpakal. Ang hinahamon sa isang friendly debate. Meron bang unfriendly debate? Yan nga ako. Ni Senador Tanta Marcoleta. Tingnan natin kung kakasa. Si Attorney Jay Patumpakal. Attorney Jay, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Dapat umaga, Doris, at lahat po namin sila, magandang umaga po. Opo, napapada kahapon, na-interview ko rito. Talaga ba? Habang nag-breakfast, pinilit natin pa rin, nalala mo. Si Attorney Jay Patumpakal po, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Ano po? So, tinatanggap niyo po ba yung hamon na magkaroon daw kayo ng friendly debate ni Senator Marcoleta, Attorney Jay? Saka ba? Una po, no, anong pagdidebatihan? No? Kasi kung ang gusto niyang debatihin, yung extent ng sovereignty rights, jurisdictions ng bansa natin, hindi po yan for debate. At nakakahiya po na isang senator mismo ang gustong pagtalunan kung ano extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa. No? Dapat alam na niya yun. At hindi rin po tama na pinagdebatihan yan, lalo na publicly, dahil ba friendly o unfriendly. Dahil ibig sabihin ng debate, dapat kung pinagdidebatihan mo yan, parang ibig sabihin na kahit kayo hindi nyo alam kung hanggang saan talaga ang sa inyo. So, hindi po tama na pagdidebatihan yan. Attorney, pakibabalang ng konti para naman sa mga kaibigan kong mga marites. Pag sinabi mo hindi dapat kang pagdebatihan, ano ang direktamenting implikasyon o direktamenting point ninyo? Bakit hindi pinagdidebatihan? Dito na tayo. Kasi nga po, Dahil may word na China doon, sa kanya na, hindi ganun. opo, diba, meron ng Indian Ocean, no? Nag-India ba yun? Diba? Merong Philippine Sea dun sa Pacific side. Nagkaroon ba tayo ng claim ng Philippine Sea all the way up to Japan? O di kaya yung Sulusi. Ang Sulusi pa, sa Sulu ba lahat yun? Hindi naman parang gano'n. Hindi ba? Pangalan lang. Ang pangalan. Ang Pilipinas siya, pero hindi siya po Sulu lamang. Tama. So, Attorney Jay, ano po ba ang magiging epekto nito? Anong implikasyon? Doon po sa mga, kasi hindi lang naman ang Pilipinas ang claimant. Marami, bukod sa China at Pilipinas, mayroon ding mga umaangkin, nagtatanong, o ang tawag ko doon. Vietnam, Malaysia, oo. Brunei. So, tayo ba yung posisyon natin, although nanalo na tayo sa arbitral ruling, ay ihina yung ating posisyon? Hindi Oo, po. dahil sa Kasi pagkukulong. nga yung pagpapangalan, hindi naman yan yung may legal effect eh. No? It's just a way of referring to an area. Ang Vietnam, may tawag dyan sa area na yan,
Ang Indonesia merong North Natuna Sea. Pero yung mga pangalan na yan, para lang tukuyin yung area na sa kanila under UNCLOS. Diba? Para mas madaling sabihin, kesa namang exclusive economic zone, continental shelf and extended continental shelf extending up to 200 nautical miles. Kasi West Philippine Sea, alam, sabihin natin, diba? Ganun din sa kanila. Parang lang yan para patukoy. No? At yun, useful para sa sarili nila. Dahil sa atin din, kaya natin ginawa yung West Philippine Sea na terminal para mas madali din natin na makita kung anong tinutukoy natin. Hindi yung buong South China Sea all the way to Vietnam and China. Ang tinutukoy lang natin ay yung parte na under UNCLOS ay subject to acquisition. Yun ang West Philippine Sea. Ngayon, Atty. J, di ba tayong nag-occupy nung area sa Kalayaan Island Group? Yan. Sabi ni, Ano lang po, sabi ni ihilang po ako Marcoleta, dito. hindi yan kasali sa atin sa Pilipinas. Medyo mahaba ka pa pa yung travel eh. Ngayon, yung Usapin ng exclusive economic zone that is under UNCLOS, iwalay na issue yan. Yan yung napagpasyahan sa arbitral tribunal. Yung usapin naman no sovereignty of the island, yan kasama rin sa tribunal judgment. Kasi nga, dahil yan, their jurisdiction, ang clear power lamang ay the law of the sea, hindi law of the land. Kaya hiwalay talaga yun. Opo. So ngayon, ang status ng mga isla, yung dispute unresolved, and therefore, habang hindi pa siya na-resolve, napakahalaga na i-maintain natin ang lahat ng ating posisyon. No? That legal, especially legal status ng area. Dahil pagtanggi na tayo dyan, ang mag-benefit lang doon, ay yung kabila. Correct. So are you suspecting na deliberate yung pagmamadal ng issue para ibikin ang ating posisyon? Opo, dahil nakikita naman natin sa social media, talagang tumabog ang disinformation at disinformation. Kumbaga talagang ginugulo tayo para magkaduda tayo sa sarili nating karapatan at posisyon. Hindi po kaya yan isang uri ng pagkatraidor na ngayon nga po ay marami ang sumisigaw na teka lang, bakit ang mga mukhang makabagong makapili lang? Senador, oo. Hindi natin talaga masisisi ang taong bayan ay gano'n ang isipin kasi nga, makikita nila na bakit ganito? No? Mas kinakampihan pa yung kabila na nangaagaw. Kesa protektahan yung sa atin. Talaga ang traidor yata ito. Okay. So, Attorney J, tama po ang ginawang hakbang kahapon ng Senado kasi mayorya ng mga senador pumirma pa rin sa resolution defending Commodore J. Tariela and condemning yung acts po ng mga taga-Chinese embassy na pagsuwigsa sa opisyal ng mga Pilipino. J. Opo, tama po yun. At hindi nga tumigil yung Chinese embassy. Nakita ko meron na namang news report kahapon na ang Chinese embassy parang nagtatanggol pa nga itong mga taong nababansagan na senador o kaya traidor. No, that is a purely domestic matter. Nangihimasok ng isang foreign power through the ambassador sa mga usapin na domestic lang dapat. Hindi talaga tama yan. Okay. So, sa palagay ninyo, meron pa rin sa isa yung uulanin natin sila ng mga diplomatic. Opo. Dahil talagang nangingimasok na sila, no? Yung mismo ambassador nila ang nagpo-komento sa mga sa mga political na usapin dito sa loob ng ating bansa. Abay, ano na yan? Foreign interference na talaga yan. Ngayon, nakita mo yung move ng Department of Foreign Affairs, ano? I don't know, what can you say about the move of appointing a spokesperson for maritime affairs? Kasi parang naglabo-labo na rin sila, magkakaroon sila ng overlapping functions ni Commodore J. Tariela. Well, kaya po yan, hindi pa naman natin alam kung paano silang mag-work together. Kahit naman po si Commodore Tariela, may kasama siya iba rin spokesperson sa ESP, no? At si Ricardo Santin. Oo, tama. Saka yung isa pa, yung sa Navy. Meron din nagsasalita sa Navy, si Trinidad. Opo.
So, tingnan na lang natin muna kung paano silang mag-coordinate kasi I think kumbaga, napuntahan itong usapan na to ay yung mga ahensya, mayroon sila sarili-sarili mga spokesperson na magsasalita doon sa mga areas under their particular competence. Pero hindi mo naman nakikita, Jay, na parang this is the way of slowly easing out Commodore Jay Sariela from the picture. Hindi naman po, they are all supposed to be working under the same government, diba? So hindi naman sila dapat nagbabangayan at nag-undermine. Dapat nagpo-coordinate sila nung anong sabihin nila. Ayun na yata ang gustong mangyari. Maglabo-labo kayo dyan. Hindi, ibig sabihin pa na baka para kasing strategy ito to appease China Yun lang. na hindi naman ganun ka mapapahiya si Commodore Jay Sariela kung hindi ulitin natin. Hanggang sa eventually mag-take out, wala na yung Sariela, magsasalita na pag ang issue ay West Philippine Sea ay yung bagong talagang spokesman ng DFA. Hindi kaya ganun Attorney Jay. Well, hindi po natin malalaman sa ngayon dahil hindi pa naman natin nakikita pa kung sila mag-work together. No? So, baka it's premature naman to make that kind of speculation. Yeah. Pero okay din naman si Sariela, di ba? Ay okay ka lang ba na si Sariela ay sumasagot sa lahat ng interviews at matapang pag nagsalita? Kasi parang si Sariela matapang eh. So okay yung ganyang stand kesa sa parang, kasi parang dating sa akin, ang gusto ng DFA, idaan natin na pumasya. Huwag natin galitin. Marami ang, kaya marami ang nakikinip, marami din ang nagtataka. Bakit ganyan? Protest, may nangyayari pa. Well, siguro po yung mga dahil na yan, siyempre may kanya-kanya tayong mga opinion dyan, kanya-kanya tayong reaction, no? Pero para sa akin, ang mas mahalaga, maayos ng pamahalaan, no? Ma-coordinate sila yung kanilang tinatawag na messaging. So, minsan, merong mga messaging style na itawag natin yan, good cup, bad cup. Makarinig ka ng mga audience, kaya makastress ka ng point. So, minsan may ganon. Minsan, ideally, isa na lang ang magsasalita para sa lahat. Pero yun, medyo very difficult yun, lalo na kung very complicated situation, no? So, isa na lang natin kung anong matutunguhan nito, no? Ay yung nagkaroon nga ng sarili spokesperson sa Maritime Affairs. So, ako, umaasa ako na mag-uusap naman. Thank you, Attorney Jay. Maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you. po. Welcome po. Remain friendly. Si Attorney Jay, patumpakan ng Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. And friendly debate. Ayaw nga, Jay. Ayaw niya. There's no point sa At friendly debate. walang punto para Wala. Paano? Papaalam na po kami. Ay, babay Ayoko na? nag-overtime partner eh. Alam mo na ako, Bakit kaya? masinuri na po eh. Si Alvin Alcico po ito. Extra! Figure niya po. Ako po ang babalik bukas. Dito lamang sa DJ Pilipinas Energy! Product sa Super Radio, DZBB. Ay, ganun naman talaga. Hindi lahat ay happy, di ba? Parang Alvin L. Init na balita, hatid ni Rowena Salvacion at Joel Reyes Obel sa saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Honey Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, wansang personalan. Super Radio, DZBB, Prime Time. Magbabalita, wansang kinikilingan, wansang pinoprotektahan, wansang kasinungalingan, serbisyo katoon lamang. Super Radio, DZBB, Prime Time. Sa balita, yan ang aming panataw. Super Radio 594, tulangin na Alejo, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iba na. May paninindigan, matatag maasahan.
pagka ganitong oras na. Dahil alam na natin, may giling. Good morning sa'yo, partner at katandem ko. Yes, good morning, Katandem. It's healing time. Ikaw lang nakakagawa niya. Robert, ano yan? Maglalayas ka na eh. Dear Doris and Elvis. May sulat. Ang ganda ng sulat niya. Wow. Ube straight from Baguio, partner. Wow. Masarap. Happy Valentine's Day daw sa akin. Maraming. Asan yung pangalan? Sa loob. Baka may ano sa loob, eh. Ayun. Dedication. Paengot na talaga. Teka lang. Bakit ito? Parang alam ko yan. Oo. Bakit pumili ka ng sarili mo, ano, di ba? Ubas at regalo at ulat. Pinadala mo sa'yo yung sarili mo. Oo, para hindi naman masabi ng kalsang katakuhan na walang nagpapadala sa akin lalo na itong Valentine's Day. Oo, kaya sabi ko, Dear Doray, this is for you. From Doray. Pinadalang ko sarili ko. Maraming salamat. Ang faithful listener natin. I love that. Wow. Listener. Hindi Paano mo mabasa yung name? Oo, De La Rosa. Ang nangyagam ko. Mamaya, babasahin ko Kung ng sino man tama. po ang nagbigay ng... Ube. Oo. Straight from Baguio. Ayan. Thank you. Maraming salamat po. Mamaya bibigyan ka namin ng karampatang pakipas ng salamat. Pala partner, nakakalimutan ko ng isang araw, Senador Lito Lapid. Oo. May pinadala sa akin eh. Hindi ko nga alam kung ano eh. Love letter din nga yata. Dear Donay. Alright. Ay, andyan pala kayo ah. Sila yung nagsasalita dyan. Kumigo naman Akala ko kayo. naman tayo ng dalawa Kaya nag-uusap. kumigo naman kayo. Ang aga-aga pa lang eh. Nakatalungko na kayo. Huwag ka Oo, girl. pero si ate, tinan mo, pangisi-ngisi, Oo nga. Oo, gusto din ata niya ng ube from Baguio. Yan. Oo. Anong gusto mo? Ube o yung strawberry? Ay, ako gusto ko upa. Isa lang. Oo, dahil bawal yan. Lalo na sa mga diabetic, Oo. bawal ang ubas. Hindi pwede Oo. marami ang gusto mo, ano. Magagalit ang iyong nar. Yeah. Kasi isa lang ang Isa lang nurse din, mo eh. isa lang. Ay, kahit pupunta. Oo, nga. Ay, kahit tayo nagsasaya, dahil ilang araw na lang po ay Valentine's Day na. Yeah. Eh, meron pa rin tayo mga dapat pag-usapan. Pagkaanin lang natin ang diskusyon. At sa ganun, ay lahat tayo makakapag-talakayan ng mainam, hindi yung, ano daw, wag ganon. Oo nga. Lalong kumunod yung noo mo. Oo. Ano kumunod ang noo? Oo, ayun, sabi ko, ano daw? Ay, magpupunta muna ako sa bahay ni kumami ko. O yung minsan na lang, di ba? Oo. May maaga pa, hindi pa mag-prepare ng tanghalian. Pero, mamaya-maya, sana Pag-meet mo yung tanghalian na yun Bakit? sa nakaraang araw, may nakita ka 7 drive. Wow. Binigay sa akin drive. Wow. O walang tao. Ano? Ay, one. Pinaluto ko. O, kasabay ng ibang mga ulam ko. Len Nazario, maraming salamat Ang sarap ng mga ganyan. Kahit bawal, siyempre, kahit bawal, mas masarap ang bawal. Sana lang, Yan, easy daw. ay tulog pa ang mga doktor. Alam mo, pinapatunayan mo lang talaga itong tandem natin. Matapang. Yan. Paano nga ang tapang natin dito? Ayan na. Bilis na. Okay na. Relax na. Doggy. Okay. Doggy. Lugi wow! Relax. Ito. Ang bayan ng Pilipinas at ikasama na ngayon, makasakaling na una na ng pansin yung mga kama ng mga LGU. Saka yung bilis ng pagbabayad ng PhilHealth. Kasi dati, remember, nagka-problema dati sa mga private hospital, PSEC. Ngayon, Yes. nadidinig ito. Pero mas maganda kung mas sigurado kung isasama natin ang LGU Hospital kasi pagkangit-angin naman din ito, mabilis yung bayad. Tama, kulit sa akin yan, friend mo,
niya, binababa na nila, I think na-reach na nila, nakawin na nila yung cut-off na 20 or 17 days na yata yung processing nila. Ang gusto nila, ang pangarap talaga, 7 days. Yun yung 3 or even less. Pero sa ngayon, realistically, yung dating 60 days, 90 days, napababa nila to 20 or less. So, tama ka this way, hindi lang yung kama, pati yung mga PS ng doktor, professional fee, maaaring bumaba kung alam ng doktor na makuha nila yung bayad nila on time. Kasi usually ang mga doktor kaya mataas-cycle dahil sayang yung waiting time eh. Kaya ang PS nilang totoo, kaya ilang ba ay dapat 5,000 lang. Pero dahil 6 na buwan o hindi sa 6 na buwan sila mag-aantay, ay gagawin ng doktor, teka muna, nagpapakain rin ako ng anak, magbabayad rin ako ng kuryente, kailangan yung PF medyo i-adjust mo para dun sa interest ng pera. So malaking bagay yung performance rin ng PhilHealth dito. Malilinamin din natin na Yusek Joel, kasama ng Zero Balance Billing, ang professional fee ng mga doctors. Yes, tama yan. Dahil ito nabalitaan din natin. Naalala ko tayo dito sa programa na Global Bank na pag-usapan yung professional fee ng mga doktor. Marami rin ako mga kaibigan, mga kaklase, at hindi lang yun. Nakikita ko rin ng social media, nagbabasa ako. Iba-iba yung reaksyon. May mga nagsabing, okay yan, na dapat pag-usapan yung iba. Wag naman. But I think one thing is clear. Kapag tama yung pagpresyo, meaning alam natin na ito talaga yung valor, no? Yung ng serbisyo. Dahil ito yung expertise ng mga specialista, ito yung ginawa na procedure, ay pumapalik naman yung mga doktor na ayusin yung kumbaga yung charging. So, importante yung usapin na yan yung sa costing. At I think tinututukan din yan ng PhilHealth kasama ng ating mga medical association. Okay, ito lang, Weng, bigyan natin ang daan itong text message na ito na palagay ko napakahalaga din. Dapat puunahin muna suliranin ng mga pasyente na meron po mga laboratory request na binabibigay po sa kanila yung mga doktor, ultrasound, echo, CT scan, MRI, etc. Tamang meron po yan ang hospital under DOH, pero buwan po ang aabutin bago po may schedule. Sobrang haba ng pila, no? Kaya po napipilitan sa private laboratory, napakamahal naman sa limutin ng laboratorio. So, ano ito? Ano po ang PhilHealth merong yakap program, pati laboratorio? Diba? Meron. Sinasakop na, diba? Tama ko ba yung Yes, Joel and Miss Weng. Tama yung tanong ni Johnson, no, yung nag-text natin. Meron tayo kasi PhilHealth Yakap program. Yan pong Yakap, yung mga laboratory, I think mga 15 o 15. May mga laboratory na kasama doon. Kasama yung mga blood chemistry, kasama yung kasama po din sa mga laboratory yung ating Yakap. Ngayon, pero naiintindihan ko yung texter natin. Meron kasing mga procedure na maaaring hindi pagkasama dun sa Yakap. Saan po tayo pwedeng pumunta? Hindi ko kailangan pumunta sa ospital. Kung tayo po ay nasa lugar na may malapit na bukas center, DOH po yun, bagong urgent care and ambulatory service centers, yan po yung mga DOH urgent care facilities na hindi kailangan ma-confine, mabibigay pa rin yung mga ibang laboratorio na yun. Yun po yung sagot dyan, para hindi na kailangan pumunta sa ER ng ospital. Alright. Yusek, again, congratulations to you. Baka may mga tanong pa na tatawagan ka namin ulit, ha? In the meantime, good morning. Maraming salamat po, Yusek. Thank you so much. Salamat po and good morning. Good morning. Secretary Albert Domingo, spokesperson, Department of Health, mga kapuso. Alright, kahapon, Weng, merong pangatlong impeachment complaint, no? Na isinabite at in-endorse na po sa House Justice Committee ni Representative Laila de Lima. Ang endorser nasa ating linya, mga kapuso, ng Mamayan Liberal Party List, Congresswoman Laila de Lima. Ma'am, magandang umaga. Si Joel Suweg po ito. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Joel and Gwen. Isusulit ko lang yung sinabi ko, Joel. Ay, po, sige, ma'am. Hindi pa po na-endorso sa Justice Committee. Ay, wala pa. Hindi pa nasa submit. Wala pa. Kasi, dahil kahapon, transmit po yun ng Secretary General to the Speaker. Okay. And then Speaker, within 10 session days, ay kasama sa order of business, i-refer sa rules of committee, kasama sa order of business, saka pa lang i-refer sa Justice Committee. Salamat po sa pagtutawid. Endorser po kayo. Kayo, endorser, ma'am. Okay. Okay, siguro malaman natin
nito, ma'am? Sa So sa naunang impeachment na hindi pinayagan ng Korte Suprema. Actually, basically the same. Basically Yung the ground. same, But okay. yes, improved. I would say this is an improved version. Kasi mas detalyado, exhaustive yung factual allegation. Tapos mas ina-explain talaga yung mga legal basis din. And then, in terms of the evidence, although halos pareho, dahil ang ebidensya would be yung mga official audit findings, yung mga liquidation documents yung tungkol sa mga confidential funds, yung mga dokumento ng mga na i-approve ng mga beneficiaries, yung mga supposed payees and beneficiaries, and then sworn statement ay nakadagdag dito ay yung sworn statement ni Ramil Madriaga kasi konektado po yung kanyang mga aligasyon ng sworn statement doon sa disbursement nga yung anomalous disbursement ng confidential funds of the office of the president, of the vice president. Kaya doon kasi sa pahayag o doon sa sworn statement na si Ramil Madriaga, may sinasabi siya doon tungkol sa kanyang pag-deliver ng mga pera na galing daw po yun sa confidential fund or related sa confidential fund na mga inutusan niya na dalhin o ibigay doon sa head of security support ni security vice presidential security group ni Vice President Sara Duterte. So yun ang nakadagdag yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. Tapos yung iba ho, yung mga legislative records, mga TFN, yung mga naging hearing noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito po, wala pong linalabag dyan. So, sa pag-improve po, especially na similar po yung mga allegation, similar yung mga grounds. Nagkakaiba lang sa mga presentasyon. Pero actually, basically the same ground, dahil lang isang ground na wala sa third complaint, pero nasa second complaint, meron din sa isang ground na wala sa second complaint, pero meron sa third complaint. Ma'am, doon sa Madriaga affidavit, doon sa second impeachment complaint, na-interview yung kanyang side at sinasabi na yung paggamit sa kanyang statement laban kay Vice President Sara Duterte ay wala niyang go signal. Hindi siya nakonsulta kahit yung kanyang abogado, and yet ginamit din dito sa third complaint. Pwede bang gamitin niya na ganung basis pati i-attach yung kanyang affidavit? Nang hindi siya naman siya pumapayag, o? Ngayon ko lang po narinig yan na merong ganyan claim. Kasi ang pagkakatanda ko ay merong statement yung abogado, si Attorney Balan, na willing na maging magtestigo si Ramil Madriaga sa tungkol sa kanyang sworn affidavit. So wala po akong narinig na gano'n. Meron ko bang gano'n na balita? Meron po. Na- Meron po. Hindi na po siya nakonsulta, walang kumausap sa kanya na gagamitin yung kanyang statement laban sa Vice President dito sa impeachment complaint. But really, ma'am, I-check ko po yan sa mga complainant sa third complaint. But as it is, Representative, as it is, meron bang magiging diferensya yan kung sakaling totoo man yun, yung claim na yun sa mga balita? Wala po. Wala namang nakakapag-isip na kung sino man, lalo na sa mga ganyang mga kaso, na gamitin ang isang nararapat na ebidensya. Magkakaroon lang ng issue later, for example, ay gusto ng patawag sa Madriaga at tumanggi siya. Pero kung kasi na yun, at yun ang sigurado namang ipapa-issue ng mga complainants, ipapa-issue yan sa Justice Committee pag nandun na po tayo sa trial stage or evidentiary hearing stage sa Justice Committee. I'm sure that the second and the third group of complainants would want a subpoena issued to Mr. Ramil Madriaga para mag-appear siya at para mag-testify tungkol sa mga aligasyon niya sa kanyang affidavit. So wala din po ako nakikita na malaking issue dyan.
dahil nga po, public record na rin po, in a sense, yung kanyang sworn affidavit na ipalabas na po yan, na ano na po yan, mga na-post na din po yan ng pong mga by certain personalities. And therefore, pwede talaga siyang gamitin at pwede talaga siyang patawag si Mr. Madriaga at the proper stage. Dahil tatlo na ito ang impeachment complaint na nasa House Speaker's Office, expected na sabay-sabay itong i-endorse ng plenary sa House Justice Committee. So, ang kanyang initiation ay magkakasama. Opo, ganun po magiging scenario. We expect na ilalagay na po yan sa Rules Committee hearing. Nakasend po yan at 2 o'clock. That is the regular meeting of the Committee of Rules. At na-i-refer na nga po sa floor at kahapon kung mag-refer sa Rules Committee. So ngayon po, ano yan sa Rules Committee and then ipaparefer na yan sa Justice Committee. At kapag ma-refer na po sa Justice Committee, yun na po ang pwede masabi na officially initiated already and therefore wala nang iba pa na mga complaints na pwedeng tanggapin within the period of 1 year. Okay. Congresswoman, ma'am, salamat sa oras. Thank you. And good morning to you, ma'am. Good morning din po. Have a good day. You too, si Representative Laila de Lima ng Mamaya Liberal Party List, mga kapuso. Sa ating pagbabalik ng bagong-bagong balita, oras po natin alas 8:27. Radyo na, Habana ng Brave News. Bagong taon na naman mga kapuso, at sigurado ako marami sa atin ang may New Year's resolution na magpapaka-healthy na sila. Sa panahon ngayon, dapat talagang magpalakas tayo ng katawan at umiwas sa sakit para laban tayo sa mga hamon sa buhay. Kaya paalala ng Unilab na ating pinagkakatiwalaang kapartner sa kalusugan, maging maingat tayo. Pumili ng gamot at vitamins sa talagang pinag-aralan ng mga eksperto at dumaan sa maraming pagsusuri para siguradong safe at effective. Dapat ay world class pero presyo abot kaya pa rin. Iyan ang tanda ng Unilab Quality. Tandaan, pagdating sa gamot, hindi lang presyo ang patayan. Piliin yung legalidad ng bagong balita. Walang kinikingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang. Joe, kahapon, nabalitaan mo ba na nagkaroon ng konsultasyon ang Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation dyan sa Pasig City. Okay. Ang tawag nila doon, Contra Dinastia Public Consultation. Anong kinalabasan ng Ganda. ganda? Nakakatuwang manood kapag ang mga kumaharap sa ganung consultation ng mga batang politiko. Okay. Punong-puno na idea nila. Talaga? At hopefully, yung mga lumabas na idea doon ay magkasunod ng mga politiko natin dyan sa Congress, both houses. Kaya lang napaka-strict nung gusto nila na klase ng anti-political dynasty. Ano ba ang naging Ay, ito. consensus doon? Doon sa pamang lingkod ng bayan, ang sabi nila, ang tunay na anti-political dynasty law na gusto nila maging happy, i-happy na mamababatas natin, sakop hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Ibig sabihin, relasyon sa dugo at relasyon sa nag-asawa ka, di ba? Hindi magkakasunod, hindi magkakasabay na uupo sa pwesto. Para daw po yung batas, walang butas, hindi magro-rotation lang yung magkakamag-anak sa posisyon. Ganda, di ba? Ang dapat daw, at most, dalawa lang ang pwedeng magkasabay na magkamag-anak na uupo ng sabay o magkasunod. Okay. At most yun natin ngayon, Okay. si Speaker Boji di nga ilan sila. Dami. 5 yata sila or 6. Si Majority Leader Sandro Marcos, napakarami nila magkakamag-anak. Di ba? At dapat lang daw, sabi ng Executive Director ng Lugsamahan na si Miguel Carlo Abadinas, 40 years na po natin hinihintay ang anti-political dynasty law. 40 years, Joel. Ang haba ng panahon, inamag na ito sa halls of Congress. Ibig sabihin, Sabi nga ng mga humabi ng ng ating saligang batas, nagkamali kami. Dahil Diba? pinabayaan namin sila ang mag-define huwag kayo ng magtitiwala sa ganun. Yun ang Porto Joel eh. Nasa kamay nyo na yung takbo Sayang nga. bago. Sayang. Hindi Dahil nyo umami ba- naman sila Christian Oo. Monson, umami sila na Wait ka pa. nagkamali sila. Si Pati Aldo yung sa party Pascual. list system, Hindi ako sa dapat nilagay nyo na yung lahat ng detalye doon para hindi tayo nagkakadeto-deto na ganito. Ang hihiling po nila, bantayan
daw po natin yung process. Kasi baka naman, alam mo yun, ang lumabas na anti-political dynasty law ay malabnaw or ampaw. Ang gusto nilang palabasin doon, Yung solid talaga na Pat batas. Dynasty. Ang Hmm. pinagbabawal lang nila yung magkakasunod na Hindi, pwede. terms, no? Halimbawa, tapos na si tatay. Oo, ipapamana sa anak. Bawal, Oo, bawal na yun. yun. Pero Bawal pwede din pa na rin, magkakasabay. pwede rin yung Pat Dynasty, sinasabi nila. Yun ang gusto nilang mangyari Yun ngayon. nga ang sinasabi nila eh. Kaya daw dapat nating bantayan yung process ngayon sa mga pagdinig at yung pagsasabatas nito. Dahil baka hindi seryoso yung mga mambabata Kaya nga, oo. na nagsusulong dahil kalalabasan, Pat Dynasty pa rin ang ibibigay sa atin. Alam mo, Due to technicalities and terminologies na hindi natin naiintindihan yan. silang nakakaunawa. bawal na sana yung mga senaryo, mga kapuso, na ikaw ang presidente, pinsan mo yung Speaker of the House, tapos ang anak mo ay ang majority leader, Yes. tapos yung asawa ni Speaker, siya ang Committee on Accounts chairman. Oo. So yun, May kapatid ka pa senador. may kapatid pa sila Meron kang pamangkin na gobernador. Kaya nga, Oo. tignan mo nangyari sa budget, mga kapuso. Yan nga ang sana, kasi ang dating sa akin, nga, for a lack of word na pwede kong gamitin, mafia. Totoo. Diba? Totoo. Mafia. Sayangin ang inyong tiwala. Kaya ngayon 2026, asahan nyo na ang Super Radio D si Topo B, hindi lang una sa pagbabalita, siguradong totoo pa. I'm Venus Ross, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsulan ng gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang inyong sakit. Panatilihin masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsulat kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.timecore.ph. Isang mensahe mula sa Timecore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay PAGCOR Chairman CEO Alejandro Tenco, layunin ng PAGCOR platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee para sa listahan ng mga